Mga kapatid, tiniyak po ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin hanggang Hulyo sa kabila ng unti-unting pagtataas ng presyo nito. Kaya naman po si Layla lumarga ng maaga sa Poblacion Public Market ngayon para alamin po ang bentahan ng iba't ibang produkto doon. Lai, good morning kapatid! Good morning! Kamusta ang presyuhan natin dyan? Good morning, mga mamawi! Naku, eto na nga. Dito muna tayo sa medyo good news, ha? Oo. Kasi nga, bagamat sinasabi ng DA na sapat ang supply no, ng ating mga basic commodities o ng pagkain at bilihin hanggang July, nako, hindi rin maiwasan, di ba? Na magtaas nga ng presyo dahil sa oil price hike. So sa pag-iikot natin sa mga palengke ng ilang linggo na rin naman, eto ang constant na sana all may constant. O hindi ba? Nananatili nga na stable no ang ating presyo para sa karneng baboy at manok. So ang manok nagre-range yan from 220 pesos hanggang 240 pesos conforme yan kung whole chicken or choice cuts. Pagdating naman sa baboy, ito ay nasa 320 pesos kada kilo hanggang 430 pesos kada kilo conforme rin syempre sa mga cuts niya no, sa mga pyesa-pyesa. Pero alam nyo mga kapatid, kailangan rin nating palakpakan na talaga namang magpasalamat sa mga nagtitinda dahil hindi po ibig sabihin na porket stable ay hindi nagtataas yung kuha nila. Tumataas rin ang kuha nila, malaki yung kanilang pinampupuhunanan pero sa ngayon hindi pa raw muna nila ipinapataw or ipinapasa sa mga consumer yung taas o yung mataas na kanilang kuha mula sa kanilang mga supplier. Di bali na raw na maliit ang kita nila for now. Bilang tulong na rin, di ba, sa naghihikahos ng mga Pilipino. Grabe talaga, o, di ba? Pero eto na nga, ang isda at gulay naman ay consistent din naman. Yun nga lang sa pagtaas ng presyo. Aray mo, o hindi ba? Nako, sa isda ha, isa sa rason, syempre araw-araw pumapalaot ang ating mga fisher folks. Kaya naman gumagamit talaga sila ng krudo yung ating mga mangingisda. O, di ba? So eto na nga, kamusta naman ang presyo ng tilapia? Yan lang ang medyo good news ngayon dahil mula Pebrero hanggang ngayong Marso, talaga namang stable siya at 110 hanggang 140 pesos kada kilo. Pagdating naman sa bangus, mula sa dating 40 pesos hanggang 270 pesos kada kilo noong Pebrero. Naglalaro na yan ngayon sa 260 hanggang 290 pesos kada kilo. Ang galunggong, nako po, ang laki ng tinaas ha. From 280 pesos noong Pebrero, ngayong Marso, 320 pesos na yan kada kilo. At sa mga magsisigang ng salmon, baka napapakain kayo on a Monday, 180 pesos yan kada kilo noong Pebrero. Pero ngayon, ay, 240 pesos na po yan kada kilo. Ang paborito ka namang hasa-hasa, nasa 290 pesos yan kada kilo noong Pebrero. Ngayon, 360 pesos na yan kada kilo. Punta naman tayo dito sa mga gulay dahil gulay is life. Kailangan natin maging healthy ang ating mga gisa staples o mga panggisa staples. Ang sibuyas ay nasa 150 pesos na po ngayon kada kilo mula sa dating 140 pesos kada kilo noong Pebrero. Pagdating naman sa bawang ay nako 10 piso pong tinaas niyan. Parang sibuyas din ha, 150 pesos. Ngayon, noong Pebrero, ito ay 140 pesos. Ganon din ha, sa kamatis, 10 pesos pong tinaas niyan. 160 pesos po yan ngayon. At noong Pebrero ay 150 pesos. Pagdating naman sa talong, nako, medyo mababawasan ang pagtotorta natin dahil nga tumaas yan by 20 pesos. 120 pesos na yan ngayong Marso kumpara noong Pebrero na 100 pesos per kilo yan. Pagdating naman sa kalabasa, pampalinaw ng mata. Tapos nagkakaroon din kayo ng mga glitters. Parang ganyan. 20 pesos mo tinaas yan. 80 pesos yan kada kilo ngayon mula sa 60 pesos per kilo noong Pebrero. At pagdating naman sa kalamansi, baka kailangan natin magkalamansi juice para mas healthier tayong lahat. 140 pesos yan noong Pebrero, ngayon naman ay 160 pesos na kada kilo ngayong Marso.
Naku, tanungin nga natin si Ate Rowena. Good morning, Ate Rowena. Sige po, dito na lang tayo. Ano ba yung inaayos mo dyan? Saluyot po. Saluyot, masarap din yan pag may tinapa. Uy, ang sarap igisa, pero dapat ibuburo muna, tama ba? Okay, Ate Rowena, tanong. Kasi ngayon, medyo tumaas na by 10-20 pesos yung ating presyo ng gulay, di ba? Meron pa po bang chance ang tataas pa siya? Meron pa po pag tumataas pa po ang gasolina. Ay, ganun. Oo, pero hindi naman dahil magmamahal na araw. Ano po ba yung pangunahing dahilan kung ba't nagtataas ngayon ang presyo ng gulay? Dahil nga po sa tumaas na yung gasolina, Oo. pumapatang sa mga produkto. Oo, tapos yung kuha nyo mataas din. Opo. Oo, syempre alam naman natin ang gulay, hindi mo naman pwedeng i-freeze yan. We can only refrigerate to a certain extent, di ba, Yes, Ate po. Rowena? Paano ba magpapa-fresh ang gulay? Parang tayong dalawa lang to. Paano? Yung sa amin po, nilalagay namin yung iba sa rep, yung iba sa storage lang sa mga Ayan, cooler. mag-storage. Palamigin natin. Maraming salamat, Ate Rowena. Sana makarami ka ng benta today. O paano? Maui, yan muna ang pinakahuli dito. Baka magpapabili kayo ng gulay. Ayan ha. Ugaliin nating maging good lagi at huwag tayong patola. Kasi Monday pa lang. Okay, back to studio! Maraming salamat, la. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.